Sir, hindi tayo. May mali masyado. Sir, pasok tayo. Forward ako na ng mali. Yes, sir. Nauna pa yung abogado. Ako tumutulong ako sa kanila. Tumutulong ako sa kanila. Sir, anong klase mga tulong Hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko sila. Hindi ako papayag na mangyari sa kanila yung nangyari kay Contessa. Dito pasok siya. Thank you. Actually sa amin yun. Hindi naman kami hulay ng misis ko eh. Ginamit nila, sir. Ginamit nila sa ancestors. Yung sasakyan. Ginamit nila for transport. For For transport. Ng mga Transportation na nila. transportation nila. Marami sila, di ba? 18. Hindi sa delivery, di ba? Ay, hindi. Wala. Hindi naman criminal offense magpahiram ng van siguro, no? Para saan daw po yung van? Anong ano po? Anong Ginamit ng mga tao. Apo. Ganun lang. Anong activity? Walang gano'n. Nung ano ata, hindi ko alam eh. Sila nag-surveillance. Sinundan nga kami ng motor. Until now, sir, you're helping them with transportation. Sa ngayon sila nagpunta dito, alam ko eh. Nandiyan na ba sila? Nandito na, naabutan ko. Sabay kami ni Levy. But I will help them as much as I can. Dahil sila nagsasabi ng katotohanan, hindi ako papayag yung nangyari kay Contessa. At saka yung sa akin, harapin nila yung ano, ipatawag nila sa hearing. Maganda nga yung mga pinahin na sa korte para mapatunayan yung mga binabanggit nila na mali-malitang delivery. Sir, lumapit sila sa iyo para magpapiling talaga. Itong ipin. Hindi ko sila nakausap. Nalaman ko lang na lalabas na sila. Pero sir, kilala mo itong mga. Tapos sir, Hindi rin eh, hindi ko sila kilala. In fact, sa Contessa, hindi ko rin kilala. What extent po, sir, ang mga tulong na bibigyan niya po sa kanya? Hanggat kaya ko silang tulungan at humingi din ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin dahil alam nyo naman may pamilya to, 18 sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila, ang dapat imbestigahan yung sinasabi nila dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon, yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldico yung mastermind? O ito na, lumantad yung mga galamay ni Saldico, yung nagdi-deliver ng pera. Eh di ba pagdugtong-dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, 8 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Eh dapat yun na malaman ng taong bayan, yun na malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Pero questionable daw yung credibility nitong mga ex-Marines because some of them are hindi naman talaga directly nagtatrabaho kay Saldico. What do you say about it? Kung sincero ang gobyerno na alamin ang katotohanan at ito din ay pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Marcos na maya naman kayo at alamin natin yung korupsyon na nangyari sa bansa, hindi dapat yung mga tinatanong nila yung, di ba, yung credibility ng mga tao, dapat tinatanong, totoo ba itong mga to? At itong mga Marines handang humarap to kahit kanino. Yung mga sinabi nila, tinanong ko yung iba sa kanila dahil may mga tumatago kong kaibigan. Nasabi ng mga kaibigan ko sa Kongreso, sa Senado, ano ba yung delivery na to? Nakita ko si Father Flavie, nag-file din ng kaso eh. Ang ganda niyan. Kailan siya nakita? Ano yung binigay na pera? So, Kay Congresswoman De Lima nagsalita. Tinanong ko rin yung mga sundalo. Kailan ba ito nangyari? Nako, detalyado yung kwento lang. Walang kagatal-gatal, walang nervyos. Totoong pagkikwento lamang yung ginawa nila. So, hindi patas yung nakikita niyo. Kung Hindi talaga patas dahil bakit credibility ng mga tao sinasabi, di ba? At ito na nga, umami na sila, tao kami ni Saldico. Ang sabi ng gobyerno, si Saldico yung mastermind ng Konti lang. pagnanakaw sa Atras lang, okay lang tayo na. Hindi ito yung napapanahon para Konti malaman atras talaga. lang. Para hindi ka Kasi mahirapan. maganda Tayo lang yan. tayo na. Dahil tinuturo Thank din you. nila. Ngayon ko lang nalaman dati sabi ko si Mark Texay at saka si Paul Estrada lang yung AD Saldico. Ngayon ko lang nalaman ay 5 tao pala. Tapos yung delivery ng pera parang lalamog tsaka grab. Pag deliver, may proof of delivery, sisend nila dun sa post nila, tapos isisend dun sa pinag-deliveran na ito po, nadala na po namin. And yan lahat makikwento nila ng maayos, organisado, at walang pagsisinungaling. Sir, on claims that the Dutertes are behind this, yung 18 ex-Marines, what do you have to say about that, sir? Alam mo kasi parati sinasabi ng gobyerno, pagka sila na yung natuturo, si Martin Romualdez, Duterte na kaagad. Kay Saldico nga itong mga ito eh. Di ba? Tao sila si Saldico at that time. Si Saldico pa nga ang kalaban ni Vice President Duterte. Yung Committee on Appropriations, di ba? Kanya yun. Nagsimula nag-imbestiga nila. Ngayon naman nagsasabi na yung mga tao ni Saldico,
kalaban na naman. Sino kakampi? Sinong kalaban? Dapat, tingnan nila ng mahusay kung gusto nilang talagang makita yung problema ng korupsyon. At itong panawagan ko, hindi lamang sa gobyerno, pati sa Blue Ribbon Committee. Narinig ko si Senator Soto, sabi niya, hindi daw pwedeng sa Rules Committee dahil daw may pending cases. Not true. Decided na yan sa Benson versus the Senate. Sinabi na kahit na pending case, ay pwede pa rin ipatawag ang mga tao para malaman natin talaga. Dahil yung Blue Ribbon Committee, ang iniimbestigahan niya yung anomalya sa flood control scandal. So, dapat yan, ipagdikit-dikit nila yung issue, tingnan nila talaga kung talagang sincero tayo sa investigasyon. Pero daw retired general na nag-recruit doon sa 103 na dating bodyguard. Ay, hindi naman bagong kwento yun. Kasi yung retired general talaga may boss sila di ba? Yung unang kinuha ni Saldico. So may mga tao talaga na mga opisyalis, in fact, hindi lang naman to yung mga sundalo, may mga opisyalis talaga na nakaisaldico. Pero itong mga to, again, ulitin ko hindi to kumita ng pera. Hindi to contractor, hindi sila DPWH official, hindi sila congressman o senador. Itong mga taong to nag-deliver lang ng pera. Si Saldico ang boss nila, ang chairman ng appropriations, na itinuturo din ng gobyerno sa ngayon. Si Saldico yung gumagawa ng budget sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. At kung ang claims ng mga sundalo, claims ni Saldico, may delivery kay Pangulong Bongbong Marcos, titingnan ng komite. Dapat nga sabihin nila, hindi totoo yan. Kunyari, sabihin nila sa komite, mali kayo dyan, si Speaker Martin lang ang pinag-deliveran. Pwede nila sabihin ganun pero yung sabihin totally hindi totoo, walang katotohanan, at ito'y invento lamang, mali naman yun. They have nothing to gain for telling the truth. In fact, delikado sila ngayon pinag-iimbestigahan pa sila. At hindi nga, katulad sinabi ko, yung nangyari kay Gutesa, hindi rin ako mapayag. Kung yung logs daw na air taxi, disputes yung Okay lang. Hindi na. members ng Marines na Tinatabi ko lang. sa Ilocos, kay PBBM. Napakadaling imbestigahan yan. Napakadaling imbestigahan sa air taxi. Pakunin nyo yung CCTV sa hangar. Nandyan yan. Pakunin nyo yung ping ng mga cellphone kung magkasama sila ni Saldico. Patingnan nila yung weight ng aeroplano. Kasi kung isang tao lang, dalawang tao lang, hindi ganun kabigat Kung lalalim sila sa investigasyon at ipipilit na investigasyon talaga ipalalimin, makikita nila ang katotohanan at mapapatunayan na hindi nagsisinungaling itong mga sundalo. Sa-eksaktong date po ba na ibinigay po itong mga Nasa affidavit naman nila yun, dun sa exact date. Kasi yung sinabi ko nyari kay Congresswoman Laila de Lima, tinanong ko sabi ko, may delivery ba kilala? Kailan ba nangyari yun? Hindi lang isang beses Hindi lang isang beses. I-describe nila sa inyo kung ano nangyari, paano nagpunta sa townhouse, paano yung pagbibigay ng pera, paano nila nakita. So, para sa akin hindi ito para sabihin na may politika sila, para sabihin na meron silang gustong idiin o patunayan, kundi normal na pagkikwento ng mga tao. Sir, paano nga po pala sila na-connect sa inyo, sir? To the point na parang pinahiram niyo sila ng sasakyan? Kasi si Atty. Levi Baligot, alam ko na at that time, meron na sila mga pag-uusap. Hindi ko alam eksakto sila, pero alam ko may mga pag-uusap. Dahil nga, maraming involved ng mga retired generals both from their camp and from the others. Kumbaga, yung mga gustong tumulong dito sa mga soldado. So, nung eventually, sabi ni Atty. Baligot, may ganitong mangyayari, may ganitong mga lalabas, sinabi ko, tutulong Excuse me, akyat muna kami. Babalik kami.